Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. Now, just today, inanunsyo ng ICI na yung mga diskaya hindi na pupunta sa hearings nila. Okay? Ito ay nangyari ngayong araw na to. And let's read some information dito mismo sa News 5. Okay? Ang sabi dito, Sara and Curly Diskaya hindi na makikipag-cooperate sa ICI. Bakit kaya? Nasabi na ba nila yung dapat nilang sabihin sa ICI, 'di ba? Okay? And as you guys remember, yung ICI yung nag-iimbestiga sa anomalya sa dito sa ating flood control projects, at I believe hindi lang ito flood control projects, involve ito yung mga ibang infrastructure sa ating bansa. Kasi definitely hindi lang 'to maliit lang ang bagay, eh, 'di ba? So, 'yun ang iniimbestigahan nila. Okay, now, ah, nagtataka ako kasi last time, kung natatandaan niyo nung, bago pa si, Marcoleta ni, Senator Ping, 'di ba? Si, Marcoleta gusto niyang maging state witness itong mag-asawang ito. Kasi meron silang pasabog na kailangan na ibunyag at kailangan na nila ng protection, 'di ba? Now, ah, so ngayon hindi na sila magko-cooperate. 'Di ba, anong meaning 'yun para sa atin? In my opinion, 'pag hindi na sila nag-cooperate, that means meron pa sana, mm, meron pa silang dapat ibunyag, 'di ba? Kasi bilyon, eh, hindi pinag-uusapan dito milyon, eh, 'di ba? Bilyon, bilyon na halaga na nakuha nila dito sa gobyerno natin, and halos lahat-lahat ng kanilang projects ay hindi substandard o kundi ano siya, um, ghost projects, 'di ba? Okay, now basahin natin dito, hindi na makikipagtulungan ang magsawang Sara and Curly Discaya sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure kaugnay sa anomalya sa infrastructure projects sa anunsyo ni ICI Attorney Brian Keith Hosaka. So sabi dito, upon the advice of their counsel, they invoked their rights against self-incrimination. So yun ginamit nila, yung right against self-incrimination. Diba? Well, pwede na lang sabihin yun, ang pagkakaalam ko, they can only be questioned pag meron ng kaso sa korte. 'Di ba? Okay. And sabi dito, and manifest that they will no longer with the investigation being conducted by ICI. Okay. So sabi dito, pinaliwanag umano ng mga diskaya na umaasa silang makakakuha sila ng recommendation bilang state witness kapag nakipag-cooperate sila sa ICI. They said that there was a statement by Commissioner Babe Singson regarding his own personal take na as of now, there is no witness or person who is recommended as state witness. So, makikipag-cooperate muli sila ayon dito kung gagawin silang state witness. So, if there's a little chance na hindi nila masabi doon sa hearing nila, uh, hindi nila masabi kung sino-sino ang mga involved. Ang problema, paano sila magiging state witness, 'di ba? Anyway, ang DOJ ang magtatalaga sa kanila kung karapat-dapat silang maging state witness, 'di ba? Kasi ang dami na nang nakulimbat na pera, eh. Tapos meron pa silang mga tax evasion, 'di ba? So, kung hindi sila makikipag-cooperate tapos ganito ang kanilang asta sa investigation, eh parang pinapalabas nila na mas matigas pa sila, 'di ba? Parang ayaw nilang ma ma cooperate para lang matulungan ang ating ICI at malaman talaga ng taong bayan na meron talagang mastermind, 'di ba?
sa kalokohan na ito. Diba? Okay. So, for me, kung ganito ang gagawin nila, mas magagalit yung taong bayan sa kanila. Di ba? Simple lang eh. Makipag-operate ka, ilabas mo yung nalalaman mo, at maybe, just maybe, magiging state witness sila ng gobyerno. Okay. Kasi we need to make sure, sa opinion ko, we need to make sure kung nagsasabi itong mga totoo eh. Pero kung hindi, tapos yung pagiging state witness nila ay magiging advantage pa sa kanila, di ba? So magiging walang kwenta yung nangyari. Okay? Now, kung hindi sila makikipag-cooperate, ito ang mangyayari. Nakita natin sa news, meron silang mga charges. Okay? Pero i-summarize natin dito sa AI ng Google, which is Gemini. Okay? So share ko another tab sa inyo guys. Okay, ibang question na yan. Pero, okay, wait a second. Punta tayo sa itaas. So, tinanong ko ano yung mga charges. Sabi dito, sa mag-asawa, merong related tax evasion and corruption in government flood control projects. So, una, tax evasion filed by BIR. So, magkakalaga ng 7.18 billion in tax liabilities from years from 2018 to 2021. Diba? Laking pera yan. So, charges cover yung unpaid income tax nila, unpaid excess taxes, unpaid document stamps sa mga corporation sila. So, malaking perang babayaran nila pag, diba? Pag plastada na. Okay, anong susunod? Ang susunod ay yung graft and corruption filed by Department of Public and Highways or DPWH. So nag-file sila against them. So ombudsman. Pero kung mabilis ito, definitely mas madali silang ma-pin down, 'di ba? At magiging mas mahirap yung kanilang buhay, 'di ba? O 'yon. Ano pa? Baba tayo tapos bid for manipulation. Okay, DPWH referred cases, bid manipulation, bid rigging, rigging. So meron silang charges under the Philippine Competition Act. So kasi yung competition, I think, kasi ang dami nilang korporasyon, di ba? Ang nangyayari, sila pa rin ang nananalo kung merong mananalo ang isang company na nagbid. Di ba? So imagine niyo. Okay? So kung hindi sila mag-cooperate, sana itong makakapag-realize na kailangan nila mag-cooperate. Diba guys? If you have any comments or suggestion, please like and subscribe and comment on the comment section. I'll see you po sa susunod na video. Salamat po. Thank you.